Kap, pasilip naman kung paano comms sa drafting page nyo. Like kung sino priority pick nyo and ban, and paano nyo pinagpaplanuhan ida-draft nyo versus sa kalaban. Ako talaga nagda-draft guys sa bawat laro ko sa RG at nakikinig naman yung mga kampe. At yun yung gusto kong katangian ng kampe, yung nakikinig sa ida-draft ko. At abangan nyo sa dulo ng video na to dahil tuturuan na lang kita boss kung ano yung magandang draft sa meta ngayon at kung ano yung mga pwede mong iban. At para naman sa mga bago lang sa page, ang ginagawa po nating content tuwing 9 PM ay 1 game per day, solo, rank, game. At ang goal natin sa content natin na to ay mag 100 win streak. Hi guys, nandito na tayo sa 278 day ng 1 game per day. And ang standing natin bago yung game na to ay 239, 38, 239 wins and 38 losses. Sa game na to, nakilala tayo ng mga kampe at mukhang nanonood sila ng content natin pre. Kaya naman nakinig sila sa draft, binan yung Freya at Fanny na ayaw kong kalaban. Na tingnan nyo sabi dito nung S5, swerte mo nakakampi mo ko idol. Okay ka ha? Kailan pa kaya 100 win streak mo? Abangan mo lang idol, mapupunta rin tayo dyan. At pinayagan nila tayong mag last pick at jungle pa. Kaya naman tayo ay magsasan na. Wala rin counter sa Sun sa lineup ng kalaban. Kaya ito na naman ay bakbakan. So ayun, nandito na tayo sa pang 278 araw ng isang game kada araw. Digmaan na! Dito guys, naiinis ako sa mga gantong roamer. Yung Florin sila or walang masyadong damage yung roam nila pero naglilish pa. Kukunat lang yung farm dyan at mababa naman yung ida-damage mo sa farm, diba? Kaya sabi ko mag-gold day na lang siya. At nakinig naman yung Natalia Montik mabigyan pero makakaligtas siya. At dito ulit Natalia na naman ang ating inabangan. Novaria ang napoke doon. Pero nanggigil yung Gucio nila kasi ang alam niya wala akong dash. Ang problema level 4 ako. Kaya na-dodge ko yung skills niya at siya na ang mananap ko ngayon. Kasama pa yung Leslie na mukhang matatrap din. Pagsak na yung Gusion. Si Cotton nananakbo pero maiistan ng Florin. At wala siyang kawala. Makaka-double kill tayo sa early game. At nakuha ko pa yung blue buff niya. Kaya sinikulan ko na yung turtle dito. Tsaka ako siya pinukat. Low HP na yung Gusion nila. Kaya pang out na yan. Ko-contest pa nga yata pero hindi na siya aabot at magi-green farm na lang. Kaya naman yung first turtle ay libre naming makukuha. Gusto ko pa nga sanang habulin pero masyadong malayo kaya dumiretso na lang tayo dito sa baba. Novaria ang ating puntirya pero makaka-out na naman siya. Kaya naman dito na lang ako sa top lane kasi Zilong mag-isa. At yung Alpha hindi ko alam kung ano ginagawa niya dun guys. Nandun lang siya sa damo kaya na-clear ko yung minions niya. Buti na lang hindi nagtampo. Nag-clear naman ako sa mid. Sabay diretso sa second turtle na sinisimulan ng kalaban. At tinakot ko yung Gusion kaya nag-out na siya. At yung second turtle ay libre na naman nating makukuha. Tapos diretso sa baba para basagin yung Tori nila. Pero yung Leslie masyadong malalim at mamamatay siya. Basag na yung Tori, nakakuha pa tayong kill na isa. At wala yung gold lane dito. Pwedeng dire-diretsuhin. Novaria naman ang ating namataan. Papaflicker siya pero wala nang kawala at basag ulit yung Tori nila sa baba. Dalawang Tori na yung ating nakukuha. Tapos mamamatay pa yung Gucio nila. Double kill na naman. Halos triple kill yon. Sabay diretso dito sa gitna. At Tori ulit ang ating punteriya pagkakuha ko ng blue buff niya. At syempre, pagkakuha natin ng Torre, isa pa ulit na Torre. 4 na Torre yung nakuha natin doon. Tapos Torre na naman sa gitna. Di nila madepensahan kasi masyado na akong mataba at pang 5 Torre yung nakuha natin doon. Ganong kalamang yun. Syempre, after mo kumuha ng tower, turtle naman. Ganyan ako kasi pag kumuha ng objectives guys. Kaya hindi na nakakabawi yung kalaban kung kami makakalamang. Kaya dito ginagangster ko na sila. Natalia ang namataan at babagsak siya. Sabay diretso dito sa baba. Leslie naman ang ating punteriya at nag second skill na siya. Kaya mananakbo na lang pero makakatakas siya doon. At dito tayo sa gitna. Tutuloy, tamang TP ng gigil yung Gusion. Nasta ng Florin pero tumuloy pa rin at dinudge ko na naman yung skills niya. Hindi na nadala si tropa. O fast stance ka nga pero low IQ ang galawan mo. Double kill na naman tayo doon kaya babasag ulit tayo ng Torre sa baba. At ito na ang pang-anim na Torre na ating kukunin.
basag na naman to, inhibitor. At sobrang halaga niyan dahil yung minions ay magiging mega na. Wala pang sabog yung gitna, kaya diretso na naman tayo sa Tori nila. At 7 Tori na to na ating nakuha. Kukombo yung Buson pero ako'y nakati na kaya hahabulin ko siya. Legendary 801 na tayo. Susundot pa yung silong sa likod pero wala yung magagawa at double kill na. Tinower lock ko. Hindi na natin kailangan kumilpa dahil tatapusin ko na at panalo ulit tayo. Kaya ang standing na natin ay 240 38. 240 wins and 38 losses. At Mythic 10 stars na tayo, 5 wins sa placement. At pag-usapan na natin yung comment ni Idol. Sino nga ba ang mga priority ban ko sa 5-man? Unang-una naming binaban guys, Hayabusa. Sumunod yung Chip at saka Sushin. Sobrang dadaya kasi ng mga hero na yan guys. At counter pa sa Natalia namin. Yung Hayabusa at Chip guys, sobrang hirap yung Natalia dyan. Tapos yung Sushin naman, napakadaya sa mid lane ng Sushin guys. Walang kayang tumapat sa kanya. Kaya sa high rank, laging ban yan. At yung dalawang natitirang ban, kadalasan ang binaban namin dyan, Freya or Fanny. At bakit namin hinuhuli yung dalawa na yan? Kasi madalas din iba ng kalaban yung Freya at Fanny. Kaya namin hinuhuli para pag naban nila yung Freya at Fanny, may dalawa pa kaming pwedeng iban. At kung naban naman ng kalaban yung Freya at Fanny, ang kadalasang binaban ko, Nolan at saka Ruby. Kasi napakadaya ng gold lane Ruby ngayon guys. Since laging ban yung Sushin, kaya umi-epekto lagi yung gold lane Ruby. Hindi ko nga alam kung effective din yun kapag open yung Sushin. Pero napakadaya talaga ng gold lane Ruby ngayon guys. Parang funnel meta. Tapos ang funnel nila, Assassin. May isa pa nga guys na umuuso ngayon, XP lane Hylos na naka-revitalize. Tapos ang kasama niyang Roam, Lolita na naka-revitalize din. So dalawa silang revitalize. Napakahirap kalaban sa clash ng lineup na yon. Isipin mo, gold lane Ruby, Roam Lolita, tapos XP Hylos na parehong naka-revitalize. Tigas sa clash nun. Tapos burst type yung mage o kaya scaling, tsaka kayo mag-assassin. Napakahirap kalaban ng lineup na yan guys. Kaya mahirap mag 5-man ngayon sa high rank. Ayun idol, sundin mo lang yung mga nabanggit kong hero. Kung merong comfort kayo sa mga hero na nabanggit ko, i-open nyo tapos i-prio pick nyo. Kung wala naman, i-ban nyo na lang kasi napakasakit sa ulo ng mga hero na yan. At yun lang, sana nasagot ko yung tanong mo idol. At sana rin meron kayo natutunan sa content natin na to. At kung meron man, pakishare lang. Then after nyo i-share, mag-comment na rin kayo ng pa-shoutout para ma-shoutout ko kayo sa mga next nating content. At ganda-gandahan nyo yung mga comment nyo guys, kagaya ng comment ni Idol. Para sa next nating content, comment nyo naman ang mapili ko. Nakalimutan ko pala guys na ipaliwanag kanina dun sa content natin kaninang 2 PM yung item at emblem na ginagamit ko sa Sun ngayon. Yung tatlong defense item. Ito yun guys, Tough Boots, Corrosion Sight, Thunder Belt, Demon Hunter Sword, Dominance Ice, tapos Athena Shield or Radiant Armor. Siyempre, Rose Gold Meteor, pang buy and sell. Yung emblem naman natin, ganun pa rin guys. Assassin, Talent Inspire, Seasoned Hunter plus Quantum Charge. At siyempre, Retribution, kasi jungle tayo doon. At yun lang, sana nag-enjoy kayo sa content natin na to. At shoutout sa iyo, York Agang, kay Edsel Reyes, kay John Paul Chavez, kay Zyrus Martinez at kay Rogel Sebuk Nase. Maraming salamat sa suporta nyo guys. Ingat kayo. God bless. Paalam!